Heto po mga kababayan, tungkol pa rin sa balak ni Pampilo Lacson na paimbestigahan ang meron daw na maanumalyang project si Senador Alan Peter Cayetano. Actually, matagal na to, di ba? Ewan ko lang ngayon kung nagpupursigi pa siya. Heto po, no, maliwanag na wala namang ghost project na nangyayari sa loob ng City of Taguig. Kumbaga si Lacson lang ang mahusay na expert niya, syempre, at sa pag-iimbestiga. Pero expert din siya sa pagtatakip ng flood control scandal at scam. Napatunayan na natin yan sa pagsubaybay ng Senado tungkol dyan. Pinuntahan ko po ang sinasabing may reclamation na totoo pong may reclamation. Actually, matagal ng reclamation yan. Karamihang bahagi na po ay natayuan na ng COVID patient facilities nung pandemic kung saan kina-quarantine ang mga may COVID victim. Pero ongoing hanggang sa kasalukuyan, pero lumalawak pa rin na hanggang ngayon natatayo na ng mga malawak na palaruan at pasyalan dito mismo sa reclamation na sinasabi nila. Kasi mayroong nagsabi, bakit daw may reclamation? Kaya nga yung video ito at mismo sa reclamation ng Taguig sa Laguna Lake habang nagsasalita si Senador Alan Peter Cayetano sa video ito, papakita ko sa inyo yung mga reclamation at etong picture na to. Ito yung sa flood control ng ng City of Taguig. Matagal na po 'yan. Matagal na pong nakatayo 'yan at hindi po kumbaga tumataas naman pero hindi kagaya sa ibang lugar. Araw, buwan bago bumaba. Bago bumaba ang baha. Grabe. Halimbawa na lang natin sa Bulacan. Diyan sa Manila. Imagine, konting ulan lang, baha na. Eto, ang lakas ng ulan dito eh. Pero tinan mo yung alon, ang lakas. Yung sabihin, ang lakas ng daloy ng tubig dahil may pinagdadaanan ng tubig. At may nilulusutan talaga ang tubig at hindi nagbabara sa tubig. Kumbaga hindi nagbabara ang tubig dahil wala nang kumbaga walang makakapigil at walang nakakapigil sa pagdaloy ng tubig nito. Di ba no? Kaya nga yung video ito at mismo sa reclamation ng Taguig sa Laguna Lake habang nagsasalita si Senador Alan Peter Cayetano. Kaya palibasa hanggang imbestiga lang si Lacson na wala namang napatunayang malaking project, mga kababayan. Grabe. Kaya ito no, bago po nating impisahan ang video ito, I welcome po muna sa aking channel heto at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya panoorin po natin ang video ito. Tingin po, ano yung madalian yung definition ng purpose? Pangalawa po, ano tingin yung purpose sa buhay niyo? And what would you like to share about purpose? Then talking about purpose. Ayan, dyan po dumadaan ako dyan sa gilid na yan. Makita natin kung anong itsura ng ilog na yan, papuntang flood control. Actually, yung malawak na dyan eh. Yung malawak na parang lawa dyan. Yan na yung input ng flood control. Kumbaga yung gate na palabas ng mga tubig. Huwag po kayong mapipikon, huwag po kayong magsasawa, huwag po kayong mas-stress, ma-anxiety. Kung inaaraw-araw tayo ni Senator Ping Lacson. Yeah, si Ping Lacson, si Pinky. Who knows? Grabe si Pinky Lacson. Having said that, medyo misfire or medyo, kaya akala po nung iba nangangalaska ako. Ayan, malawak po, di ba? Yan. Yan yung lugar na yan, malawak yan. Kumbaga, lawa na rin. Kumbaga, ito yung dinesign mismo para diyan pa lang, hindi mapuno ang tubig at hindi umapaw. Dahil nga, mapapuntang bunganga na ng gate yan eh. Kung saan, yung flood control nandyan. Yung mga makina, di ba? Yung makinang humihigop ng tubig. Kasi imagine kapag tumaas ng Laguna Lake, imagine mo pag tumaas ng Laguna Lake, 'di ba babalik 'yan? Babalik papuntang bayan, papuntang kursi sa mga bahay-bahay.
May gate po yan. Kaya yan po, pag napuno na ang Laguna Lake, isasara na yung gate. Tingnan natin mamaya. Sinabi kong iniimbita ko siya. Hindi po. Alam niyo po, pareho kami hindi civil engineer, pareho po kami hindi taga DPWH. So kung titignan mo po yung papel-papel, yung website, etc., malilito ka. Pero kung dialogue, usap, upo with the proper officials, ano ba tong project, magkano, anong boundaries, saan to ginawa, anong history nito, anong purpose nito. So from Oh, yun yung gate no, di ba? Makikita natin ito. Ayan, yan, yung gate na yan, gate na yan. Yan, sasara yan. Para hindi na bumalik yung tubig. At sisipsipin ng tubo. Malaking tubo, sinisipsip niya. Papalabas uli ng lake. Kumbaga sinara na yung gate para hindi na pumasok at bumalik. Ang sisipsip na lang, yung makina na yan. Malaking makina dyan. Yan yung pinagtatalunan sa sa Valenzuela, na nabangga raw ng barko o bangka. Kaya raw nasira. Yan, meron yan sa Manila, sa Valenzuela, meron. Yun lang, hindi gumagana at hindi, kumagay, bago pero hindi hindi mismatch yung spare na inilagay saan, hindi magawa-gawa. Eh di maliwanag na maliwanag, flood control scam ang nangyari. Pero dito sa Taguig, tingnan nyo naman, tagal na gumagana niya. Panahon pa ni, hindi ko alam kung anong panahon, matagal na. nito. So from, for example, no, yung road dike sa Taguig. Yeah, road 1999 dike. pa ata, nung kausap ko pa si Secretary Vigilar. Pero actually, plinano yan even before. Ayan yung sinasabi niya. Ayan na, road dike. Yan. Yung mga sa C6 na yan. Yung may nagsabi na nagkakaroon ng reclamation. Ayan na po, yan reclamation. Dati po, hindi yan lupa. Dati, sakop ng tubig yan. Yung lugar na yan. Kaya lang, binahayan ng mga squatter. Yan nga yung sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano. Yung binabahayan ng mga squatter. Samantalang yan? Pag-aari ng gobyerno ng Taguig. Kaya silang nagano diyan na naglalagay ng mga lupa. Pero in general naman ng C6 project general yan. National project yan. Yung C6. Di ba? that. Panahon ni President GMA, panahon po ni President Aquino, President Duterte, may mga variation, may mga nangyari dyan. What's the point? Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po... Kaya, protect the lake. Kumbagay, di ba yung maisip naman natin yung bumangga ang tubig, halimbawa tumaas yung C6, yung Laguna Lake. Tumaas, di ba? Hindi siya direktang bumabangga diyan sa C6 kasi pangit po lalambutan lupa at masisira yung mismong daanan ng C6. Kaya nagkaroon ng reclamation, maraming purpose po yan kung bakit may mga reclamation diyan, di ba? Baka magkaroon ng yung mga establishment. Baka magkaroon din ng halimbawa, baka diyan din ilagay yung terminal, 'di ba? Mga terminal ng tren. May balak nga 'di ba? Si Senador Alan Peter Cayetano. Dagdagan ng tren ang Pilipinas. Alam niyo ba ang balak niya kung saan dinadaan? Sa Laguna Lake. 'Di ba? Balak niya malawak at maganda siguro ang mga plano pero hindi pa natin mabasa-basa dahil maganda ang plano diyan. Ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon So, sa gilid. Yan lugar na yan. Hindi malagyan ng formal settler. Yan yung lugar na yan, sinasabi niya. Yan, yung mismong video niya. Yan. Mga lupa dyan at gagawing private. Oo, ang yan. purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Kasi napakaraming lugar all around the lake. Ayan, lake. Na napuno ng Mismo. Ayan mismo, sinasabi niya ni Senador Alan Peter Cayetano. Yan. Nagkaroon pa ng time dyan na nireclaim. Ang ginamit po yung galing sa mga basura, tapos napuno na, hindi na mapaalis. Sa Taguig side po, makikita nyo, that is all government. It is all for government purposes. It is all for the people. Hindi po totoo na yan ay privately owned. At yung, basta't maraming sinasabi si Senator Lacson na simple lang. Kung magtatanong siya ng maayos at tatanungin niya yung nakakaalam at instead na pagbibintangan niya. Alam naman nating walang legal background si Ping Lacson, di ba? Kaya intindihin na lang natin. Kumbaga
Eto na yung ano niya, yung pinapakita niya na paghihiganti. Hindi sa taong bayan yung ginagawa niya. Paghihiganti kay Alan Peter Cayetano. Maliwanag na maliwanag. Hindi niya sakop ang Taguig. 'Di ba? Pero sa bagay, senador, 'di ba? Pero bakit ang Taguig ang inimbestigahan niya? Imbestigahan niya yung mga marami sa kongreso. Nandyan yung mga mga crocodile expert, 'di ba? At palalabasin niya na may mali siya, palalabasin niya na may ano Oo, niya, 'di ba? malilinawan siya. Kapwa senador niya. Kapwa senador niya. Tinitira niya. 'Di ba? Malamang at sa malamang siya rin yung nagpakulong kay Senador Rodante Marcoleta. 'Di ba? Siya rin sigurado kay Jinggoy Estrada. 'Di ba? Simula nung siya nung hinahawakan niya yung Blue Ribbon Committee, lumitaw ang mga pangalan nila Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Chis Escudero, lahat dun nadamay, 'di ba? Hindi niya dinamay pati yung mga nasa House of Representatives. Mas marami diyan na kumuha. 'Di ba mga tumanggap? Marami diyan. In fact, over the years, so many people visited there, mga tao na from different parts of the lake, different parts of the country na may lake, at nagtatanong sila whether yan ay taga Laguna Lake or ibang lugar, at tinatanong, bakit hindi namin magawa yan or hindi ba magandang modelo yan? 'Di ba? Sa ibang lugar, Muntinlupa, Sukat, San Pedro, yung mga sakop ng ng Laguna Lake, 'di ba? Diyan nga sa Binyan, 'di ba? Meron din. Meron din diyan, nagkaroon ba sila ng yung reclamation niya? Nagkaroon ba sila? Wala, 'di ba? And I told them we are blessed in Taguig only to God's grace and mercy kasi nga all throughout different administrations may tumutulong. So panindigan ko po yan na ang public Malamang service, sa malamang. pag-develop ng city, pag-develop ng lake is a good thing. And I really can't Tama. imagine why galit na galit siya dyan. I mean, magalit ka sa akin. Kung may problema Yan, yung lugar na yan. Magagalit siya dyan. Baka naman magalit din sa kanyang taong bayan. Sa Taguig, sa Taguig. Sa ginagawa niyang yan. Ibig sabihin, sisirain niya ang diskarte sa Taguig. Papasukin niya yan at ipaiimbestigahan para kung ano man yung mga project dyan, matitigil, ganito. Tapos sisiraan niya si Alan Peter Cayetano sa mga taga-Taguig. Alam na natin ang pattern, di ba? Sirain ang mga Cayetano na ginagaya nilang sirain din sa kagaya ng mga Duterte. Di ba? sa akin, may illegal sa akin, pero yung titirahin mo yung 1.3 million Taguigueños na nakikinabang dyan, yung daang libo mga kapitbahay namin na gumagamit sa Christmas Lights Park at sa iba pang mga park na nandyan. It's really mind-boggling, di ba? Yung sabi nga nila, don't shoot first and ask questions later, di ba? But siguro, yun ang problema kapag trigger happy, lalo sa social. Hayaan nyo. Tuwang-tuwa ang mga taga-Taguig dyan sa nangyayari dyan sa reclamation niya sa C6. Walang problema sa mga taga-Taguig, sa totoo lang. Media at nauuna yung galit. So again, let's take a step backwards. Tignan nyo very logically ang development sa lakeshore ng Taguig. Tignan nyo Taguig ayan, diba? Yung flood control. Hindi po totoo mamaya na makikita nyo flood control. Mga kababayan, mamaya hanggang sa dulo. Pinuntahan ko yan. Hanggang sa dulo. Ang ganda-ganda ng ng lake show Taguig. As I said, hindi po kami mga taga DPWH. Ang national government and the budget process will be able to explain yung mga nomenclatures and everything. I won't go into detail. But ang point ko, sabi kasi ni Senator Lacson, ayoko na harapin niya yung mga corrupt. Convenience and savings? That's Marybank. Commercial. Ayan po. Niya yung mga corrupt. Ops, tapos na ang commercial. Tapos na. Po yung mga corrupt. Siya po ang biglang tumigil sa mga investigasyon. At kung kailan po ako ay talking about an independent Senate, talking about transforming the nation, talking about anong tama't mali, suddenly ako ang gusto niyang imbestigahan. Having said that, we are public officials. All of us deserve the benefit of the doubt, but all of us should be open to any investigation. So, I will continue to stand up for the Filipino people, but I will be fair.
Di ba? Hindi pwedeng totally anti-admin, totally pro-admin, it's a case per case eh. Pag-aaral Nakikita nyo, pinagkaiba ng isang investigador at isang licensed attorney o abogado kagaya ni Senador Alan Peter Cayetano. Di ba? Ano pagkakaiba, di ba? Laki, di ba? Hindi makapagsalita sa talagang diretsong-diretsyo na naaayon sa batas si Lacson. Tahimik lang kasi walang alam sa batas na talaga namang puro social, meron siya sa Facebook eh. Pero hindi hindi pang education ang sinasabi niya eh. Walang pangangaral na nangyayari. Puro mga pag-atake lang sa mga kalaban. Pero ito si Senador Alan Peter Cayetano. Pinapaliwanag niya yung side niya. Pinapaliwanag niya yung sarili niya at may kasamang pag-educate sa mga tao. 'Di ba? Yung tungkol sa mga batas eh. Pinapaliwanag niya, 'di ba? nyo lahat ng sitwasyon, then magbibigay kayo ng input. Nung araw, nung walang social media, talagang naghahanap ang traditional media ng opinion sa bawat nangyayari. But Oo, nowadays, dating everyone traditional has an media. opinion eh. So, kung yun ay expertise ko, Yung sinasabi niya yung mga live stream media eh, 'di ba? Na ngayon ay noong 1983, 1980s, 1970s, sila yung pinaka-powerful na pinagmumulan ng kaalaman bawat tao dito sa Pilipinas. Kaya wala tayong magagawa kapag sila yung nagbalita ng pagkakasinungalingan. 'Di ba? Wala tayong nagawa dahil napapaikot nila yung ulo ng mga tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabalita nila. Yun ang dating ginagawa nila. 'Di ba? Paano napabagsak si Ferdinand Marcos Sr.? Dahil sa social media, dahil sa mainstream media. Dahil sa radyo, sa TV, kung ano yung mga paninira nila. Napapaniwala nila yung mga tao. 'Di ba? Maliwanag na maliwanag. Ngayon, may social media na. Sila yung mga kumbaga, marami ng mga nakakalam, marami nang nakakalam sa TikTok, YouTube, sa Facebook. Hindi sila basta-basta makakapagsinuhan. Kaya nga tawag sa kanila, bayarang mainstream media, 'di ba? advocacy talaga. So especially po dahil ang ating traditional media, trabaho po talaga nilang to get the best information and deliver, nagpapa-interview Hindi, ako. But if it's an everyday deliver? na may mga ongoing na events, whether yan ay sa showbiz, yan po ay sa sports, yan po ay sa politika, hindi po talaga ako nagpapa-interview everyday kasi marami ng experts dyan. But I have to tell you po na since 1992 po ako sa Taguig, life's work na po namin yan. We're not perfect. Like any other local government, like any other public official, may mga pagkukulang din kami, may mga kailangang punuan, may mga nasisita din kami madalas. So yun ang isang kong balita, yung lahat ng aming nasisi or na pagalitan or na pagsabihan or na Walang kwenta talaga ang mainstream media para magtestigo laban sa amin. But that's normal in politics. Pero konti-konti na lang ang naniniwala sa mainstream media. Di ba? Sa karamihan sa mga actual na nangyayari, pinopost sa Facebook at saka sa YouTube, sa Instagram. Yan po ang malinaw na malinaw, mga kababayan. What's important is the truth. So babalik ako sa topic po natin. Ayan, eto na yun. Ito mga kababayan. Etong area na yan na po yung isa sa mga malawak na pinagdadausan kung saan may meeting de avance, kung saan may mga graduation ng mga high school, kung saan ay merong mga lahat ng mga activities like concert, pwede. Diyan na rin nagko-concert, di ba? Diyan na rin yung lahat na nandoon po. Yan ang malaking playground o field na ginawa sa Taguig. Mga magulang, purpose is very important. So what's the purpose of government? What's the purpose of impeachment? What's the purpose of investigations? What's the purpose of elections? If we're going to postpone the barangay o SK, what's the purpose? So what's the purpose of our daily life? Tama ba trabaho natin? Anong purpose po ng pag-aasawa dun sa mga single? Diba? So huwag tayong mag-asawa for the purpose lang na mag-asawa.
kailangan alam natin yung purpose, di ba? Alam mo, purpose, di ba? Ang purpose mo balang araw tatanda ka rin. Kailangan mo rin kailangan din may umagapay sa'yo sa katandaan mo, di ba? Hindi yung kailangan mong ayaw mong mag-asawa dahil nga ayaw mong may ka-partner ka sa buhay mo. Hindi ganun, di ba? Meron masarap po magkaroon ng anak, di ba? Yan po ang maganda. Kumbaga habang lumalaki sila, parang nag-iiba ang pananaw nila. At syempre, nagiging parang kaibigan mo na sila. Pang isa, bata pa yan, maliit pa yan. Iba yung sinasabi mo sa kanya. Ngayon, nag-uusap na kayo, parang magkaibigan na lang. Parang magkakilala na. Pag lumaki na, di ba? Mel Belliard, stay strong. Thank you very much po. Only to God's Etong area na to, eto na ho yung facilities na sinasabi ko. Eto ho yung dating COVID quarantine ng mga nabibiktima ng mga COVID. Di ba? Yan po. Hanggang ngayon hindi pa nila naalis. Pero kwarto-kwarto yan. Pero ang materials niyan parang sa yung sa truck, 'di ba? Yung shipment, yung kaha na pang-shipment, bakal po 'yan. Kaya matibay. Pero may mga aircon 'yan dati. Pero ngayon wala nang hindi na nagagamit. Tiago, thank you po. We're getting Ayan there po, yan. in one generation, malaki po ang pinagbago ng syudad ng Taguig. Malaki. Ayan, lalo na yan, ang laki ng syudad. Ang ganda ng pasyalan, makikita nyo. Every Taguigeno. Makikita. Nakita nyo yung credit. stage yan, Ayan yung stage. Ang laki niyan. Diyan ginaganap yung mga meeting de avance, sa mga election, sa graduation, sa concert. Diyan po ginaganap kapag may mga Sabado-Linggo. Ang daming nangyayari diyan. Ang laki ng pakinabang niyan. Kaya yung lake show nako-convert na sa mga talagang magagandang tanawin, mga kababayan. Leadership is important. Lenny Almazan. EJ Javier, God bless you, Inanap. SDS New York. Ayan. So, hindi ko na babasahin ibang comment kasi nga building bridges and trying to be peacemaker. Pero syempre, minsan napapalaban. Thank you, Pinsan. Joey, God bless you. Lilibet Arnaiz Gomez, God bless you too. So guys, tumatawag na si... Ayan, guys. So, ayan. Palaruan na yan, di ba? Makikita ninyo, malaking pasyalan. Hindi ko napasok ng loob dahil sarado po siya. Pero yan, umuulan. Pero nasilip po natin. Itsura ng loob, di ba? Ayan. Saturday night kasi medyo pangako po sa kanya para may oras naman kami. Ayan po, ang ganda. Lawak niya sa loob. Maraming mapapasyalan ng mga bata dyan. Lalo na sa Pasko. Sa November pa lang talagang meron na pumapasok. At hindi lang, Sabado at Linggo may bukas yata yan, mga kababayan. So, crowdsourcing, anong opinion niyo? God bless you guys. Thank you very much sa lahat po nang nagpe-pray, lahat po nang bibigyan ng encouragement. Criticism is welcome. Our country, our economy is in bad shape, but I think every single leader wants that to change, want better for our country. May mga Ayan po mga kababayan at mga kapatspes. Muli na naman at natunghayan natin at nagpahayag si Senador Alan Peter Cayetano. Maliwanag na maliwanag, di ba? Kumbagay, ano ba ang pakay niya? Etong ni Ping Lacson sa magandang proyekto para sa Taguig. Di para siraan lang, di ba? Para siraan lang si Senador Alan Peter Cayetano. Nung paimbestigahan nila yung kaldero sa SEA Games, Olympics sa panahon ni Tatay Digong, sinong tinamaan? Di ba si Vince Dizon? At ang nagdadaldal si Matibag, NBI Matibag, di ba? Inunahan niya na nagpa-press con pa siya, nagpa-social media siya. Nung tinamaan na si Vince Dizon ng tatamaan, direktang tatamaan sa inaano nila, inaakusan nila sa pagkurap sa SEA Games. Diyan sa kaldero, paggawa, di ba? Tinigil nila, wala nangyari, di ba? Asan na?
Nag-ingay pa ba? Wala na. Hindi na nag-ingay. Wala nang ginagawa ang NBI ngayon sa pag-aakusa tungkol kay Alan Peter Cayetano. Kasi nga si Vince Dizon ang tatamaan yung kaalyado nila. 'Di ba? Kaya nga po no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.